uno sa balita, Vida sa Bayan. Sa balita inspirasyon, para sa bayan, may aksyon. Tapat sa katotohanan, maasahan sa anumang laban. Ako si Clarice Aton, ang iyong news anchor at showbiz reporter. Janea Villarroya, ang iyong national news reporter. Aliyah Quezon, ang iyong regional news reporter at tagapagtula. Mark Agbay, ang iyong sportscaster. Mula sa puso ng bayan, ito ang mga balitang dapat mong malaman. Nagtuon ang Vida 1, isang grupo mula sa pribadong paaralan sa Hogan, Consolacion, Cebu, upang mamahagi ng relief goods at iba pang kagamitan para sa nasalantahan ng lindol sa Norte Cebu. Nakatutok live Aliyah Quezon. Aliyah? Clarice, nandito nga kami ngayon sa Northern Cebu, kung saan personal na mahagi ng tulong ang Vida 1. Makikita dito ang aktibong pagtutulungan habang ipinamimigay ang mga relief goods at mga kagamitang makatutulong sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng trahedya. Ngunit hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga aftershocks kada minuto kaya't hindi pa rin mawawala ang takot at pangangamba ng mga tao dito. Kamusta po kayo sa patuloy na pagyanig ng mga aftershocks? Kuan na, okay ra, sige po aftershock na rin. Pero hinay na lang kayo. Saan po kayo ay pansamantalang nanirahan pagkatapos ng lindol? Sa gawas, kuan na migted, banig. Narami sa gawas sa balay. Kaya kung musulod mi, sige magtayog-tayog ang balay. Kuan na, nang bawa na ning kuan, katalagman niya. Wala ray kuan, mga disgrasya sa kuan na mabura pamilya ka na ra. Bawa na ning kuan, tuwang talagman dere sing balik-balik ng idol. Tila marami pa rin sa kanila ang nananalangin na babangon sila ng paunti-unti kahit papano. Ako po si Aliyah Quezon, ang iyong tagapag-ulat. Clarice, balik sa'yo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Aliyah Quezon. Nagpapatuloy ang pinsala sa mga sirang infrastruktura matapos ang pagyanig noong nakaraang Biyernes sa bayan ng Banay, Davao Oriental. Nababahala ang mga residente sa posibleng maragdagan pa ang pinsala dahil sa mga sunod-sunod na aftershock. Basag ang mga salamin at nagkalat ang mga sirang bahagi ng barangay hall sa San Isidro dahil sa lakas ng lindol. Ang likurang bahagi ng gusali ay kumuho na rin. Isang gusaling ipinasa lamang nitong buwan ng Agosto sa lokal na pamahalaan. Matatandaan, dalawang malalakas na lindol ang yumanig sa lugar. Dahilan upang maging hindi na magamit ang barangay hall ng San Isidro. Yung mga credential po. Pero may naman, bumalik kami sa old namin na barangay hall. Pero pag magulan yun, tulo talaga po. Muling ipinakita ng iba't ibang grupo ang kanilang galit dahil sa patuloy na mga ulat ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, marinig masigaw na ikulong ng mga krap. Hindi napigilan ng ulan ng mga walkout sa klase ng mga estudyante sa PUP sa Umulan man o Santa umaraw, Mesa, tuloy-tuloy Manila. ang laman namin mga kabataan na mag-aaral. No? Sinisingil namin yung mga korap na tiwali sa ating gobyerno. Sabi ng mga nasa Riley, malaking hakbang ang pagsiwala at sa katwalaan, pero kung walang makukulong, wala itong kahinatan. Pati mga manggagawa sa PUP sumama na rin sa kilos protesta. Nalulumod sila sa liit ng kanilang sweldo na mas lalo pang pinaliit ng nagkukulang ng kawan sa gobyerno. Kulong din ang hinihinging justisya ng mga civic group at religious sa EDSA Shrine. White ribbon protest ang tawag sa panawagan para sa katotohanan at justisya. Pero ang sigaw sa katiwalian sa EDSA Shrine ay sinamahan din ng taimtim na dasal. Kasunod din ang pagsindi ng mga kandila.
Magpapatuloy daw itong mga ganitong activities every Friday at yan din ang mga panawagan nila sa mga nanindigan din kontra sa korupsyon na sumali. Hindi raw dapat tumigil hanggat hindi binabalik ang nakaw na yaman at hindi nakukulong ang mga korap. Sa pagbabalik ng Vida Uno. Sa sports naman, panalo ang Adamson Lady Falcons sa Women's V-League matapos talunin ng FEU Lady Tamaraw sa straight sets. To be remembered here, another runner-up finish para sa FEU Lady Tamaraw receiving their medals and their trophies, and of course ang Adamson, the champions for this year's V-League Collegiate Challenge in the women's group, and of course China Litura, the finals MVP. And next it's going to be the celebration in the women's group, but of course another championship game in the offing. We'll have the men's division seeing action, De La Salle University against FEU Tamaraw when we come back for more. At sa marathon, tuloy-tuloy ang Puma Philippine Half Series na gaganapin sa Cebu City. At yan ang ating school sports update. Oras na para sa latest chika. Ito ang Bida Showbiz Update. Touchdown Canada na ang ilang kapamilya star para sa ASAP Vancouver. Mainit na sinalubong ng fans sina Alexa Ilacad, Bel Mariano, Edward Barber at si Robbie Domingo na sabik na makasama muli ang Pinoy fans abroad habang ipagdiriwang ng ASAP ang 30th anniversary. Bago lumipad nung Lunes, hindi matago ni Alexa ang excitement dahil ito ang unang beses na makasama siya sa international show ng ASAP. I'm so excited. I can't wait. I'm already thinking about landing already. Sana nandun na ako. But yeah, I'm so excited. I'm just so pumped. First time din sa Vancouver ni ASAP sweetheart Bel Mariano. It's my first time going to Vancouver. I'm so excited. I'm gonna be with the Facundos this time to do a promo there, and of course with my ASAP family. I'm so happy to be part of this and to make our kapamilya stand up. Permats na mga kabida, ilang araw na lang Pasko na. At yun po ang mga balita na ibinahagi namin sa inyo. At tuloy-tuloy pa rin ang balita sa Online Vida Uno. Ako po si Mark Agbay. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako si Janea Villarro. At nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Alia Kiatchon. At sama-sama pa rin tayo araw-araw sa balita. Ako naman si Clarice Aton, tapat na nagbabahagi ng mga tunay na balita. Happy weekend at maligayang Pasko!
susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.